kaproblema yan. And then, dito po mamaya, no, every first Monday kasi mga kapatid, every first Monday, meron po tayong special vigil overnight. Ibig sabihin nito with candlelights. Kasi po parang binabalikan po natin yung unang baba ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Kaya napakaganda po niyan. Candlelights. Kahit saan po, mga venues ngayon na may magaganap na first Monday of the month vigil overnight special, sinasabi, meron pong pagsisindi ng kandila. So, dumalo po kayo para maramdaman ninyo, ma-feel ninyo, ma-feel ninyo ang presensya ng Diyos na buhay, ang Espiritu Santo. Sa Malabon naman po, yan po ang yan ang kasabay po niyan, Malabon, okay? Combine. Mga taga Malabon. Sa inyo pong lahat, get ready po kayo, kasabay po pala mamaya ito, no? Malabon. Okay. So, ganun din po, tuwing Martes po, okay? Meron po tayong Radio Veritas, tuwing Martes. Okay. Ito po ay, ang sponsor po bukas ay ang Malugit. Sa pangunguna po ni Sister Alice Peña. Okay? Sister Alice Peña. Alam na po niyan, alam na. So, tinatawagan ko po lahat po ng mga taga Mary Hill Pub Christian. Hihintayin ko kayo dito mamaya o di kaya bukas. Yung pong ating pinagkasunduang tulong-tulong, kailangan po bukas po, kung bukas o kaya mamaya o kaya mas maganda bukas na lang kaya. Ihatid na lang ninyo dito mga pagkatapos ng mga bandang alas 5 pagkatapos nitong radio program dito sa DWAD. Ito po. Ihatid po ninyo yung pag-aambagan natin. Kasi nagkasundo po tayo ang sino mang sasalang sa Radio Veritas, ang katulong niya, kaagapay niya ay siyam na prayer groups. Kung tayo, binubuo ng 10, tayo Mary Hill Pub Christian. Kaya, bukas po, wag po sanang mabigo ang Panginoon. Maghihintay po ako dito bukas, no? Hanggang sa matapos ang programang ito. At ngayon, sa bukas naman po, San Rafael Fellowship, Martes po yan, at Raffle Fellowship. Yan po. Sa Miyerkules naman po, tatlo po magkakasabay nito. St. Joseph Combine, Araneta Fellowship, and Camarin Combine. Camarin, Caloocan po yan. Okay. So, wag po mag-alala, meron talagang darating dyan. And then, Huwebes naman po, Balagtas Combine Fellowship at ng Bangkal Malulus Combine. Okay? Balagtas po, so A5 po yan. Unang Huwebes, Balagtas Combine Fellowship, Bangkal Malulus Combine. A6 po, Biyernes, Candaba Fellowship. Okay? Kalumpit Fellowship, alas 2 po yan. At sa kanang 200 Family Evangelization ng DM Combined PNR Group. Parang nakikita ko na ito, darating dito si Rolly. Ito sa Biyernes yan. Ito po yung pangunguna po ni Sister Juliet Sahagun. Okay? Sister Juliet Sahagun. Brother Rolly, Corpin, kung nakikinig ka, alam ko na kung ano ang mangyayari po yan sa 200 Family Evangelization DM Combined PNR Group. A7 naman po, Sabado yan, Bagong Silang Combined. Yan po, huwag mag-alala. Mayroon pong tsak darating yan. Mahakot Combined. And then, Birthday and Family Evangelization, alas 3 po yan ang hapon. Conception Covered Court, Malabon, care of Sister Merly Tanyala ba ito? Tanyala, bakit walang inye dito? Hindi maayos. Koma nakalagay dito. And then, A4, apat po magkakasabay nito. Family and Senior Citizen Evangelization, alas 4 pa. Sampaloc, Galicia Chapel, care of Sister Belinda Rania. Maganda ito. Okay? Senior Citizen Evangelization. Ganda yan.
Para ba yung mga pag-aaral ng mga matatanda? Ha? Kumbaga sa edukasyon, pag-aaral yan. So, mga kapatid, yan po ang ating mga announcement. Ito muna, hanggang doon muna po, no? Hanggang doon muna. So, ngayon po, dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Aawit muna po tayo. Ang atin pong mabuting balita ay babasahin po ni Sister Rhea Rico ng Bagong Baryo. Sumati nawang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ay ayon kay San Mateo. Pabori sa iyo, Panginoon. Muling binuhay ang anak ng pinuno at pinagaling ang isang babae. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito. Mateo 18, sorry. Ulitin mo. Sumati nawang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Pabori sa iyo, Panginoon. Ito po ang sinasabi, pagsunod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sagutin mo ngayon, pag mag-pick sila, ilagay nila pangalan nila. Darkness bright, who will bear my light to them? Whom shall I send? If you leave
Give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Glory to Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno, napakaganda po naman ng ating ebanghelyo no po para po sa araw na ito. Okay, pakiusap lang po ano kung magti-text po kayo. Ilagay din ninyo yung pangalan nyo para po nalalaman natin ano po. Yun lang naman po. Wala naman siguro ano doon eh. Pag nag-text kayo, maghingi kayo ng request dito para po malaman natin ano nga ba pangalan ninyo yung nagti-text. Okay. Okay, so pakinggan po natin si Sister Rhea para doon sa mabuting balita. Isang magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa mahal na Ina, sa banal na Espiritu, at isang mapagpalang hapon po sa lahat ng nakikinig ng ating Healing on the Air at sa lahat ng naka-tune in sa ating live stream. No? Ang ating pong ebanghelyo ay isang malalim at napakagandang paalala ng ating Panginoon na kung paanong binabanggit dito ang tungkol sa pagsunod kay Jesus, na kung saan, kung ating papansinin, no, isang eskriba ang nagsabi kay Jesus na siya ay susunod. Sinasabi natin na ang eskriba ay siyang tagapagturo, no, ng mga aral noong unang panahon. Pero anong sabi ng Panginoon? Mayroong lungga ang mga asong gubad at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tayo wala man lamang matulugan o mapagpahingaan. Nakalulungkot na sa dinami-dami ng mga Kristiyano, no, kung itotoo natin sa panahon natin ngayon, marami sa atin o sinasabi natin Katoliko tayo, Kristiyano tayo, pero wala yung tunay na pagsunod. Bakit? Unang-una na lang, di ba, yung ating sinasabi na rest day. No, marami sa atin may pagkukulang at pagkakasala. So sa simpleng bagay na yun, hindi natin nasusunod ang kalooban ng Panginoon. At isa pa rito, no, sabi nga ng isa niyang alagad naman na kung paanong sinabi niya na nais niyang umuwi muna upang ipalibing ang kanyang ama. Subalit napakatalinghaga ng sagot ng ating Panginoon. Ipaubaya na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. So sabi nga, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kailangan siya ang number one. Siya ang una. Kahit anong mangyari, kahit anong kailangan natin gawin, unahin natin ang Panginoon. At
napakahirap gawin ang tunay na pagsunod. Sabi nga, kailangan sumunod tayo ng tao sa puso at tunay na pagsunod. Pero madalas, nagiging matigas muna ang ulo natin. Kung minsan may pinapalo muna o nagkakaroon ng mabigat na problema at pagsubok bago sumunod sa Diyos. Nagkakaroon muna ng mga karamdamang mabigat bago sumunod sa Diyos. No? Pero mahal tayo ng Diyos kung kaya't ipinaalala niya na kailangan na tayo ay tunay na sumunod sa kanyang kalooban. Bagamat mahirap, kaya nga tayo ay mapalad, no? Tayong mga soldiers of Christ na dahil mayroon sa ating binigay ang Panginoon na isang kawan na siyang magtuturo sa pamagitan ng pangunguna ng ating butihing servant leader na si Brother Ting. Kaya nawa mga kapatid, ating tandaan na ang tunay na pagsunod ay wala sa nguso, wala sa bibig, kundi yan ay nasa puso at nasa ating paggawa. Yun lamang po at maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Sister Rhea. Ano po, napakaganda ang binigay mo, no? Gusto ko lang tingnan natin ang pamantayan. Ayun bang ang pinakapamantayan ng ating Panginoon? Kung susunod po tayo kay Lord, susunod tayo sa Kanya. Ako po, sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, kahapon doon po sa Bulacan, okay? Ilan lang natagpuan ko doon na yung nag-fasting, okay? Meron dalawa yata, okay? Dito naman kahapon, yung ko kung meron, wala akong nakakita sa dami ng tao kasi, siguro meron din. Hindi po madali ang sumunod. Hindi pwede sabihin mo, sunod ako Lord, susunod ako sa'yo. Natatandaan niyo yung babae na pinagaling kahapon sa Ebanghelyo? Ano sabi? Abay, hindi ba alam ni Kristo yun na may humipo sa Kanya? Alam niya yun. Pero may gusto niya lang ipaliwanag doon, hindi ba tayong pinagaling ka lang ng Panginoon? Kumbaga, inayos lang ang buhay mo, ang ibig sabihin doon, gusto ni Kristo yung talagang buong buo na ikaw ay dapat maging masunuring disipulo. Yan ang tinatawag na discipleship. Okay? Kaya ang gusto ni Kristo, kaya nagpakita yung babae, kaya sabi niya, parang sinabi, ako po. Pues sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananalig. So, ibig sabihin noon, kinakailangan, ang gusto ni Kristo ay ang sumunod. Talagang tamang pagsunod. Ano ngayon? Ano-ano yung mga pamantayan dyan? Buksan po natin. Kung gusto mo sumunod, kung gusto natin sino mang sumunod, gusto sumunod sa Panginoon, pakinggan nyo ito. Lucas 9:23, pakibasa nga. 9:23. Ito po ang sinasabi, Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tingnan natin dito ulit. Kumbaga, ano ang malalim pa na conclusion ng ating Panginoon tungkol dun sa pagsunod? Dito po sa Lucas 14:26. Pakibasa. Lucas 14:16. Ito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng Lucas 14:26. 26. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So tingnan po natin doon sa sa 23 na 'yon. Sabi rito, at sinabi niya sa lahat. Ayun, ibig sabihin nun, para sa lahat yun Hindi lang siguro sa kanyang mga alagad, kung hindi, yung mga tao nandoon. Kaya kita nyo po, mga kapatid, ang atin pong head servant. Hindi po, ang kanyang pagsunod, hindi po compromise. Ang pagsunod ng ating head servant is commitment. Kaya ang sabi rito ni Kristo, ang ibig sumunod sa akin, first. Ano sabi doon? Una, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Kaya mo ba yon? Kaya mo ba yung takwil, yung mga kapretsyo mo? Kaya mo ba tigilan, yung mga bisyong yan? O baka naman babalikan mo, sandali ka lang doon. Tapos babalikan mo. Pangalawa,
pasanin ang kanyang krus araw-araw. Ibig sabihin nun, hindi ka po pwedeng, kumbaga, kung ilalagay natin sa konteksto ng literal, pagpasan-pasan mo yung cross, hindi po pwedeng sabi mo, Lord, baka pwede naman bukas, pahinga naman ako sa pagpapasan, sa susunod na lang. Hindi pwede. Kailangan pasan-pasan mo yung araw-araw. At pangatlo, sumunod sa akin. Ayan, yung tatlong yan. Limutin ang sarili, deny yourself, pick up your cross, pasanin mo araw-araw, at sumunod sa Kanya. Otherwise, hindi ka magiging tunay na alagad ng ating Panginoon. Ayan, ikaw ba, Sister Rhea, anong pakiramdam mo dyan? Ya? Anong masasabi mo dyan? Ang isang pagsunod, hindi pala yung, kaya lang gusto mo lang sumunod, palipas oras. Yan. Pero pag nagka-problema na, oops, Lord, pwede ba? Medyo pag-aralan ko mo, hindi. Ano masasabi mo doon, Sister Rhea? Amen. So, napakabigat, no? Napakahirap bilang isang tao. Sabi nga, deny yourself. Kadalasan tayo, mayroon tayong mga kanya-kanyang pag-uugaling tinatawag. Katulad ko na lang, kasi dati po akong kahit pa paano active. So, dahil sa may mga pangyayari, nawala yung pagiging active, pero dumadalo naman. So, sa aking muling binigyan ako ng pagkataon ng Panginoon na maging active na muli, kinalimutan ko na yung pagdaramdam, yung naging sama ng loob after all na ginawa mo para sa Diyos, para sa komunidad, para sa ministry mo. So, kinalimutan ko yung pagiging maramdamin na yon. Inalis ko yon sa tulong ng ating Panginoon. At sabi nga, take up your cross. So, sa araw-araw na pamumuhay, na syempre, hindi naman po tayo pinanganak na mayaman. So, may mga problema, financial, pero dala-dala yon, bagamat kung minsan napakabigat, pero sa pag-ibig ng Panginoon, hindi nahalata. Akala ng iba, wala kang problema. Pero sabi nga, dalhin natin ang magaan ng krus sa tulong ng ating Panginoong Jesus. At yun nga po, mula nung ako'y tinawag na muli para maging active, nandun yung tuloy-tuloy na pagsunod na bagamat mahirap at may kakulangan pa, pero alam ko ang Panginoon gagawa ng daan. Sabi nga, little by little, aayusin ng ating Panginoon ang lahat sa ating buhay at sa tulong ng Kanyang habag at awat, hindi sa pamamagitan lamang ng lakas ng tao, subalit sa pamamagitan ng Kanyang habag at awa. Amen. Maraming salamat. Alam mo, Sister Rhea, sa napapansin ko, no, kapag kalimbawa may sasalang sa linggo o anong araw masasalang, aga pa yan, nandito na yung mga choir. Magpa-practice. Bakit kaya? Yun ang kanilang covenant sa nakikita ko. Parang covenante dito mga choir na ito eh. Yung mga youth, yung mother unit, of course. Okay? Alam niyo ba mga kapatid, yung covenant ba ang tawag doon, yung mother unit choir o covenant? Kita niyo ito na lang. Si Sister Anna Rose, Sialsa, mantakin mo yan, layo-layo ng Cavite, anong oras siya uuwi? Pagkatapos ng practice, uuwi pa. Sipin mo yan, gaano kahirap yan. Babae yan. Pero, sana po, Anaras, kung nakikinig ka, no? Hindi, kung nakikinig ka, nasabi ko lang ang totoo. At makikita mo sa kanya, ando doon yung pagganap talaga. Di madali po ang umuwi ng gabi, baka kala nyo mga kapatid. Lalo pa nga, tayo ngayon ay moving in a very critical society. Babae pa yan. Okay? Pero, kapag ka pala, ikaw covenanted ka na, committed ka na sa Panginoon, hindi mo na inaalala yan, hindi mo na iniisip yan kung ano mangyari. Basta ikaw susunod. Walang kailangan kung may mga hadlang-hadlang yan, hindi po pwede yung hadlang-hadlang sa Kanya. Yun po ang gusto ng Panginoon dito. Ang kabuuan po nito, ang mensahe po sa atin dito is a sense of sacrifice and total commitment. Yan. Kaya ito pinagsabihan niya itong dalawang ito. Una, sabi ng eskriba, Lord, susunod ako kaysa ka magpunta. Ano? Susunod ka sa akin? Para mo malaman. Kung susunod ka sa akin, para mo malaman, mabuti pa ka yung asong gubat, may lungga. At yung ibon, may pugad na babalikan, pero ang anak ng tao, ni wala man lang mapagpahingahan ng kanyang ulo. So, mabigat. Mabigat. Ano po?
Ano ba ibig sabihin ng lungga? Pugad. Ito yung assurance, yung katiyakan. Ito yung, kumbaga ito yung, kasi kamukha ng asong gubat, ano? Yan, siyempre pag uulan, yan, nakapasok siya sa lungga niya, save na siya doon. Ha? Kampante na siya doon. Uli kaya yung pugad, yung ibon, babalik siya sa pugad niya. Doon. Kampante na rin siya doon. Ay, si Kristo, meron ba? Wala. Mula pa sa kanyang pagkabata, baka tayo, pinanganak tayo sa mga kilalang ospital. Si Kristo, pinanganak ba doon? Hindi. Saan siya pinanganak? Sa marumi. Sa maamoy, iba't ibang amoy. Kita nyo? Pinakikita lang sa atin kung paano si Lord Jesus committed doon sa, pakibuksan mo nga, Pilipos chapter 2, 5 ang sumusunod. Nasa kanya na lahat, kababaan ng loob, pagsunod. Ha? The totality of being obedient. Ha? Nasa kanya na lahat. Ano sabi? Pakibasa nga. Filipos 2:5. 5. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Ayan, napakinggan niyo mga kapatid. Ipinanganak siya bilang katulad din natin. Sumunod siya. Nagpasakop siya. Ito nga yung target natin total surrender. Sabi ko nga doon kahapon alam niyo ba kung paano ang magiging epekto, anong ibubunga ng total surrender? O kung titingnan po ninyo, ang talambuhay ni Mateo. Kung titingnan po ninyo, anong ginawa niya? Nung sabi sa kayo ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Iniwan ng lahat. Yung bungkus-bungkus na pirang nasingil niya sa paningilan ng buwis, iniwan ng lahat. Ibig sabihin nun, lahat ay isinuko niya sa Panginoon at sumunod siya sa Panginoon. Kaya ba natin to? Pera yata yan. Pag nakita mo bungkus-bungkus, tapos sasabihin mo, susunod ka. Ito nga Sa bagay sa atin po mga soldiers of Christ, wala ka na sigurong may pipintas pa. Pagdating ng linggo, kahit na bumabaha dyan, sabi nga ni Bishop, titingnan mo lang, baha. Baka sabihin mo, ilang tao. Umakyat ka para makita mo kung gaano kadami ang tao. Kaya dito yung baha na yan, wala, pinagtatawanan lang ng mga anak ng Diyos yan. Hindi nila alintana yan. Bakit? Kasi committed sila Yan ang covenant nila. Okay? Yan ang covenant nila. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, isa pa yan, mareklamo. Halimbawa, inutusan ka ni Brother Ting, punta ka doon. Minsan, bakit tayo pumunta doon? Alam mo, mahirap doon, Brad mga ganon, di ba? Minsan, mahirap doon, Brad Ano ang number 1 ang tinitingnan ng tao? Pag isang elder ka, ano number 1? Di ba, stipend? Di ba, pera? Sasabihin mo, kasi pag magsobre sila doon, 50. Sabi nga ng isang elder, alam mo, pag ang stipend mo 50 at nagmerienda ka sa labas, nakabasag ka pa, kulang pa yung pambabayad mo. Kapatid, dito po, pag susunod ka sa Panginoon dito, ibig sabihin nun, wala ka ng ibang tinitingnan kung hindi si Kristong sinusundan mo. Yan ang tinitingnan mo. Yan ang sinusundan mo. Hindi ka susunod sapagkat gusto mo ganito. Sufficienting stipend. Hindi po yun. Yang stipend, pera-pera lang yan. Pero ang mahalaga dito ang pagsunod. Kahit na anong gawin mo pagsunod dito, o hahanap ka ng security, kaya yung lungga na yan at ang pugad, simbolo ng security yan Simbolo ng security. Wala ka makukuhang security dito. May topic nga ako niyan Saan ba matatagpuan ang security? Siguro mamaya baka yan tatopic ko doon sa Bulacan. Saan mo matatagpuan ang security? Kanino matatagpuan ang security? Dito ba sa mundong to? Wala. Wala ka matatagpuan dito. Ang matatagpuan mo lang, ang security mo sa langit, sa kabilang buhay. Now, para mo makuha yun, kinakailangan sumunod ka. Sumunod ka sa ating Panginoon. Siya ang gawin mo modelo. Amen ba, Sister Ria? Ano masasabi mo? Amen, no? Sabi nga,
kahit na anong lakas, anong talino, anong pera meron ka, pero wala kang kasiguraduhan kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Sabi rin, no, di ba? Hindi naman tayo talaga taga rito. We are all just passers-by. So, ang tunay nating tahanan ay sa piling ng ating Ama. Pero, kung tayo ay sumusuway, hindi sumusunod, paano tayong makakarating sa piling ng ating Amang nasa langit, sa kanyang tahanan? Kaya nga, nawa, tayong lahat, magpaalalahanan tayo, mag-akay tayo ng mga tao na sa gayon magkaroon ng true security ang bawat isa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa iyo. Siguro may iwanan natin, Sister Rhea, ito lang. Si Kristo, meron siyang full-time. Yan. Full-time. Hindi po part-time. Hindi katulad sa Corsilio, mga ano doon, may part-time. Ihatid mo lang kandidato mo doon. Ang tawag doon is part-time. Pero ang full-time, yung mga auxiliary, yung mga oxy. Kaya lang, mahirap din naman, sa Corsilio po, yung mga oxy, pagdating ng mga ilang matagal na, nawawala na rin yun. Yung pagiging part-time. Kaya ang hinihingi ni Kristo rito sa atin, una, yung pagiging full-time mo. Full-time ka ba? Nakahanda ka ba mag-full-time sa Panginoon? Ako po, nung araw, ayaw ko pa sana mag-full-time eh. Pero nung tumanggi-tanggi ako, alam niyo ba, napako ako. Nung mapako ako, sabi ko, bating mag-full-time na ako. Kaya magmula nun, nag-full-time na ako. Ayaw pa ko nun eh. Okay? Nung mapako ako, ay na-impeksyon. Akala ko, madadali na pa ako. Sabi ni Brother Ting, sabi niya kay Victor, dali mo yan dun sa San Lazaro pagdating dun eh. Abay, na-injection nga ako na antititano, ay kung hindi pa, baka naputol na. Yan. Pangalawa, yung full-time, kailangan, kung paano si Kristo nag-full-time para sa atin, tayo kailangan mag-full-time din sa Kanya. Mag-full-time din tayo sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Walang pinag-iwan yan. Love God above all things. And then love your neighbor as you love yourself. Yon ang hinahanap sa atin ni Kristo. Katulad niya, naka-full-time para sa atin, dapat din tayo naka-full-time din para sa Kanya at para sa ating kapwa. Ano ibig sabihin nun? Mamaya, vigil overnight. Hinahandog at inaalay natin doon. Yung sakripisyo, imagine, 11 to 3, dawn, o morning, AM, magpupuyat ka. Ano makukuha mo doon? Walang pera doon. Pero si Lord ang magbibigay sa'yo ng reward. Kasi iaalay mo yan. Kaya pag nagbibigil po kayo, Lord, iaalay ko po ito, ganito, dun sa kagalingan. Halimbawa, kay Brother Ting, Lord, iaalay ko po ang sakripisyong ito para po sa aming head servant. Iba yung kalakasan. Ibalik po ninyo sa kanya yung dati niyang lakas ng pangangatawan. Yung mga ganun. Kailangan lahat ng sakripisyong gagawin mo, meron ka pag-aalayan. Okay? Nakalagay naman yan dun eh, dun sa pamphlets na yun, kung sino-sino mga ipapanalangin mo, pag ikaw nanalangin ka ng alas 3. Amen ba? So mga kapatid, para po sa ating lahat, okay? Ang kailangan ni Kristo ay ang sakripisyo at total commitment. Tanong mo sa sarili mo, ako ba committed? Baka kinukompromise mo lang ang Diyos. Ibig sabihin ng compromise, yes Lord, susunod ako. Pero kapag ka may nag-imbita sa'yo, pare, pagbigyan mo naman ako, meron lang kasi magandang happening. Sasabihin mo, Lord, sana maintindihan mo ako. Ito, ano lang, pagkakataon. Kinompromise mo ngayon ng Panginoon. Pero pag sinabing commitment, ano mang mangyari, sapagkat committed ka, yan ang covenant mo. Pare, pasensya ka na. Kung kung gusto mo, sumama ka sa akin sa vigil, mag-vigil tayo doon. So, wag tayo padadala doon sa mga nag-iimbita sa atin, para i-compromise mo lang yon. Wag. Mana pa. Maging committed ka sa Panginoon. Ito ang hinahanap ng Panginoon. Yung tayo yung mga committed sa Kanya. Amen ba? Mga kapatid, yan po ang ating ebanghelyo para po sa araw na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, Sister Rhea. Ngayon po, dadako na po tayo sa Healing on the Air. Holy Spirit.
Dakilang amang makapangyarihan sa langit. O banal na Espiritu Santo, kasihan mo kami ng iyong banal na kapangyarihan. Upang kung meron man nagbabadya, nakakalaban ng aming pananampalataya, si Satanas, tulungan mo kami na magapi ito. Sapagkat naniniwala kami, wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang power para lukuhin pa ang mga anak ng Diyos na nagpapatuloy na lumalapit sa Diyos na buhay. Wala na siyang karapatan. Kaya Satanas, baka may plano ka pa, wala ka ng kapangyarihan. Daig ka na. Daig ka na ng kapangyarihan ng Diyos na buhay sapagkat kami ay conquered na ni Kristo. Kami pag-aari na ni Kristo. Lalong-lalo na po ang aming head servant sa kabila ng lahat. Still, naninindigan po. Kaya Lord, tinataas ko po sa iyo, unang-una po ang RH bill. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Hindi kami papayag, Panginoon, na ito'y may isa batas pa. Sapagkat ito'y malaking pagyurak sa mga sinasabi mong humayo kayo, magpakarami kayo. Kaya Lord, yan po'y pinanghahawakan namin. At nawa, Lord, alisin mo na sa isipan itong mga mambabatas na ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya din po, Panginoon, ang amin pong head servant, Brother Alberto Ting Arcadio. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam niyan. Ikaw nakatatalos niyan. At naniniwala kami, Lord, hindi mo pababayaan, Panginoon, na hindi makasurvive yan. Hindi mo pagkakaitan, lalong-lalo na, Lord, sumusunod, covenanted yan, committed yan, Panginoon. Sapagkat wala kang lingkod na naging committed at covenanted sa iyo na pinabayaan mo, Panginoon. It might be yan masasabi natin during our trials and persecution. At alam ko, Lord, by the grace of God, kayang-kaya niyang pagtagumpayan yan in the name of Jesus of Nazareth. Yan din po, Lord, ang kanyang may bahay, Sister Early. Of course, hindi na po sila dalawa, sila isa na. Okay? Sa bisa ng matrimonyo. At kanyang kasambahay, Lord, nando doon po in the name of Jesus of Nazareth. And then, Lord, tinataas ko po yung Sister Carol Tan and family, John Jim Sulap po, Baby Maniflor, Nilda Dante and family, Ising Borsilo and family. And then po ang Timaho family, sina Diogracias, Losi, John Jinjin. Ganon din po si Arlene Inieres, Melanie Said, Panginoon. Ibalik mo na po sa maliwanag na po nawa ang kanyang kaisipan, Lord. Kaya din po si A.D. Ibias and family. Gabayan mo po itong pamilyang ito. Ganun po si Brother Fermin Morano. At malapit-lapit na po ang kanyang kaarawan, Lord God, in the name of Jesus. Nawa po, extend mo pa ang buhay pa, tulad ng binigay mo kay Haring Ezekias. Kaya din po si Gaudencia Morano, Melody Morano na ngayon po sa ibang bansa. Maring nanonood siya. Kaya din po si Ana Rose Sialsat, pakaingatan mo, Panginoon. Maraming bisisyan gabi. Magmula sa mother unit, pauwi ng Cavite, ingatan mo, Panginoon, lingkod mo yan, O Diyos. Hindi po si Bonnie Copino, Vanessa Copino, Mark Anthony Copino, Betty Feliciano, Luisa Gatchalian, Robbie Magtuto, Ricardo Nictao, Celia Nictao, Lord God. Inawa, Lord, iba yung kaliwanagan ng kaisipan in the name of Jesus. Kaya hindi po si Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan and family, Los De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family. Kaya din po ang Bulacan Boys, ang Bulacan Girls in the name of Jesus. Ayan doon, Lord, ang mga staff, Lord, si Delia Hamero, Rose Albacino, Perlita Angog, May Anortiguera, Lapera Jenny. Ayan din po si Alice Peña and family. Lord, tinataas ko rin sa iyo si Jose Garcia and family, ang kanyang buong sambahayan. And of course, Lord, si Maria Victoria Evangelista, Panginoon. Lord, naniniwala ko, Lord, hindi mo siya pababayaan. Tulad ng kahapon, Lord. Inatake siya, pero hindi mo talaga tinulot pa. At alam ko, Lord, extend mo pa ang buhay niyan. Kaya din po, Lord, si Milagros Ventura, Lord, loobin mo na makalakad na upang ipagpapatuloy niyang paglilingkod sa iyo, Lord, ang kanyang buong sambahayan. Jojo de Jesus and family, Bulacan Boys and Bulacan Girls. Yan din po si Alice Jane, John, Leno, Grace, Brisbane, Arkel, Miguel Malnis. Yan din po, Panginoon, si Maricel, Ronald, RJ, Rochelle, Pauline Rigazzo, Francisca Rigazzo and family,
Si Alex Rigacho, Lord, alisin mo na sa kanya, hika na yan in the name of Jesus of Nazareth. Si Angelica Rosadia, Maydo, La Golden Chronica Publishing, Ede Ebamen, Alvin, Clarice Laurel, at yan din ang buong kanyang pamilya, pamilyang Rivera. Piswil family, Lord God. Roland Sibilia and family. Ninita Samson, Anet Cantona, Aning Taglinaw and family. Nida Luxin and family. At ang kanyang anak na kumuha ng exam para po sa nursing. Ganyan po si Nita San Juan. Ray and Annalyn Bas, Raf, Nicole, Ricanya, John, Paulo Odeber, Cristina Mia. And din po si Roberto Gallardo, Alexander Odeber, Joan Grace Odeber, Francis Maniflor, Arlene Viray, Tinumpid family, Ria Rico, and din po si John Lopez and family, at yan din si Enrique Boy Bulaon and family, Palinis family, and din si Ronald Antido, Ana Rosa, Ellen, Rogelin, and Rogelio Jr. Antido, and din po si Jacqueline Takda, at Rebecca Los, initinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Lydia Asedera, Lord, at alam ko, Lord, kung anong kalagayan niya, at alam mo rin, higit sa lahat, nawa, Lord, inormal mo na, isang balo po yan, Panginoon. At yan yung si Divina Gracia, Claudio Bernabe, Medalya, Irene Viray, Marta De Leon, ang kanyang operasyon, Lord, nawa, naging successful. Si Rolando Lorenzo, Lord, ang kanyang kaisipan. John Mick Espinosa, at Lawrence and Glenn Salban. Ang dalawang ito, Lord God, and all of them, Lord God, dinaas ko sa iyo sa mga kamay mo at ibasbas mo at iipo mo sa kanila in Jesus' name. At more names to come up. Patuloy din po namin ininadalangin sa inyo ang aming mga live stream viewers, Shirley Yap ng Singapore, Mercy Carino at Rowena Silverio ng Singapore, Carmela Romera at Loricel Tokunaga ng Japan, Danny Arthur ng United Kingdom, Elisa Nicolas ng Vietnam, Melody Morano, Sri Lanka, gayon din sina Lorna Cantero ng Postal Caloocan, Rona at Laurita at Sheila Balyo ng Bagong Barrio, J.R. Maginang ng Pasig, Rowie Kuwal sa Paranaque at si Kem Dumaluan ng Balot. Dinadalangin din namin, Panginoon, sina Felisa Oclaray, Lawrence Oclaray, Kimberly May Garcia, James Vincent Iwata, Daisy Ray Nabong, Bong Dumaluan, Clyde Earl Dumaluan, Ziachi and Princess Perry Dumaluan, Tita at Cruz Dumaluan, Josefina and Leif Montesilio, Rodora and Roy Tintim, Chito and Sid Umbao, James Vincent Iwata, Robert Celeste, Mercy Carino and family, Panuelos family, San Juan family, Sam Tanuatco, Meldea Fule and family, Kiara Alea Carino, Zarich Carino, Edgar and Porita Panuelos, Eduardo Maginang Bansil family, Rivera family, Samson family, Calma family, ang Santolan Group. Gayon din po sina Nina Reyes, Dalisay Cayetano, Rafael Cual, Janice, Janet, Jane, Johnny, Yap, Cecilia Bautista, Lanzer Bautista, Ian Bautista, Engelbert at Seredy Bautista, si Yap Chingwa, Lehua and Fu family, Rang Molon Labaco and family, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Paul Paulo Moreno, Jenlyn Janine Pingol, Chichi Iya Luke Abara, Princess Rosemel Carlo Torres, Rona Talavera, Roland Nicolas, Pascual Durana, Norna Laude and family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucio and family, Christina Amante and family, John Michael Bolanos, Edwin Gondran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Hiromi Tokunaga, Shibuya family, Brother Tony and family, Lavinia family, Susan Barikawa and family, Linda Lizara and family, Neddy Ramilo and family, Victor Angeles and family, Lorna Laude and family, gayon din sina Josephine Lucio and family, Christina Amante and family, John Michael Bolanos, Edwin Gundran and family, Leia Otsuka, Naoki Osaka, Sharon Montemayor and family, Violeta Ishikawa, Joanna Flores, KG Ayagi and family, Rodrigo Emily Talavera, Rosalie Reynold Abara, Roel Talavera, Jeneline Tiglao, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alex Galang and family, Arnel Galang and family,
Eric, Ronnie, Efren, Edwin, Rosemary, Marie, Lorena, Maginang, at Baby Jaden. Dalangin din namin sa inyo sina Evelyn at Jimboy Dumaluan, Muan, Cantera, Baculpo, Perol family, Balyon, Durana, Tabasundra family, Lorna Laude and family, Josephine Lucio and family, Violeta Ishikawa, gayon din sina Dalisay Cayetano, Nina Reyes, Laurita family, Chosan family, Rico family, Fegis family, Hugan family, Fanny Baluyot at Domingo Baluyot, gayon din sina Alexandra at Rayo Jeramel. Dalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang bagong bar combined sa pangunguna ng aming overall coordinator, Sister Chidore Ani Esguera. Lord, itinadalangin ko rin sa iyo, Lord. Right now, alam ko nanonood si Sister Cathy Tinumpit. Mabuhay ka, anak! Pagpatuloy mo panood yan, kung may pagkakataon ka, ipahayag mo sa pinaglilingkuran mo. Baka naman, matanggap naman tayo dyan. In the name of Jesus, kaya din po, Lord, itinataas ko po sa iyo ang Diocese of Caloocan. Pangunguna po ng aming buting Obispo, Bishop Diogracia Siniegis. Nawalod ang kanyang lahat ng kaparian. Bumubuo ng Caloocan, Diocese of Caloocan, nagkakaisa nawa sila. Yan din po si Bishop Tit Bacani, ang aming spiritual director, saan man siya naroroon, Lord, gabayan mo, patnubayan mo siya in the name of Jesus of Nazareth. Lord, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang mga programa ng Soldiers of Christ over DWED, lalong-lalo na po ang Radio Veritas, Radio Totoo, Panginoon, bukas po, Panginoon, at nawa, ang gaganap po doon bukas, Lord, i-anoint mo, Lord, ang kanyang dila, ang kanyang bibig, Panginoon, kung sino man ipadadala doon. At gayon din po, ang mag-sponsor, Panginoon, huwag mo pong pababayaan. At ganon din, Lord, itinataas ko rin po sa iyo, sa amin pong istasyon na pinagagamit mo, Panginoon, doon po sa Pangasinan. Nawa, Lord, na marami rin ang mga makikinig na mga anak mo doon in the name of Jesus of Nazareth. Above all, Lord, tinataas ko po sa iyo ang magaganap na vigil overnight with candlelights mamayang gabi po, Panginoon. Nawa, ipakaingatan mo, Lord, ang mga anak mo na magbibigil, mag-aalay ng sakripisyo, at nawa maisipan nila, Panginoon, ang lahat ng kanilang gagawin, ang lahat na magbibigil overnight ay mag-iaalay po sa aming head servant. At alam ko, Panginoon, naniniwala ko, Lord, may hangganan niyang ngayon niyang daladala niya. At alam ko, Lord, ikaw ang magbibigay sa kanya ng iba yung kalakasan. Kaya, Lord, maraming salamat po. We praise you. We worship you. We glorify you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Diyan po, ang aking kasama dito, sina Sister Ria Rico at John Silverio. Glory to God. Glory to Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa liwanag